Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong topic na ating i-discuss ngayon. Actually, itong topic na ito ay parang we just want to clarify some things kasi yung previous videos natin about sa dangerous drugs, that is the procedure, kasi baka lumabas ito sa board exam, ay hindi nyo masagutan ng tama. Okay? And also, your understanding sa comprehensive drugs sa Republic Act 9165 kasi yan yung nagsusupervene doon sa procedure ng pagkandak ng mga bypass operation or any drug related incident or cases na nangyayari dito sa Pilipinas. So una kasi ang sabi natin dito sa Republic Act 9165 na within 24 hours upon confiscation seizure of dangerous drugs. So, lahat daw ng mga nakolekta natin na drugs ay i-forward natin or ita-turn over natin sa PDEA Forensic Laboratory for examination. Yes, it is correct. That is correct. No? Pero ang tanong guys, sino ang magta-turn over doon? Kasi una natin sinabi, kasi ito yung nasa batas naman, ang magta-turn over because of the chain of custody, the unbroken chain of custody, dapat yung seizing officer or yung nakakollect or naka-confiscate ng dangerous drugs. Sila ang mag-turn over sa forensic or chemist sa forensic laboratory. 'Di ba? So yun yung naunang batas bago nagkaroon ng Supreme Court decision. Okay? Yung mga Supreme Court decision, basta Supreme Court the highest court of the land. Kasi sabi sa Civil Code Article 6, no, if I'm not mistaken, all decided cases by the Supreme Court must be must be part of law of the land, no? Ibig sabihin na magiging parte daw ng batas ng Pilipinas or references nila lahat ng Supreme Court decision. Kaya nga 'di ba yung mga decided cases natin na galing sa Supreme Court ay sinasite natin yun, especially the lawyers. Doon sila kumukuha ng mga references, yung tinatawag nila na ISCRA, no? Supreme Court Revised Annotated ata yun. So ISCRA ang tawag doon. Okay, by yearly meron ganon, no? Yearly nagkakaroon ng consolidated na references or decided cases sa bawat taon ang Supreme Court. So, dahil doon, itong ginagawa ng Supreme Court, inherent power kasi nila yan. They are the one who interpret the laws. Diba? Yan yung kanilang trabaho, yung Supreme Court. So, dahil nga sila ang merong capability to interpret law, dahil nga sila ay mga lawyers, so yung mga decided cases nila, actually hindi lang naman isa ang nagde-decide niyan, maraming mga justices. Okay, justices ang tawag, hindi judges. Ang tawag doon sa mga mayorya doon sa Supreme Court. Okay? So ang tanong, balik tayo dito. Ang tanong, sino ang magto-turn over ngayon sa forensic chemist? Okay? So noong 2002, guys, 2022, 20 years after ng itong creation of Republic Act 9165 kasi 2002 ito, 'di ba? 20 years. So after that nagkaroon ng decision ang korte, no, na kailangan sundin ito ng ating mga kapulisan and other law enforcement agencies. So sabi dito sa GR number 254412 July 6, 2002, ang title niya People of the Philippines versus Joel Fandialan Bernaldez. Okay, Bernaldez. So, ibig sabihin ito yung kaso ni Joel Fandialan, no, Fandialan na nagkaroon ng decision ang korte. Supreme Court hindi lang basta korte ito. Supreme Court ito, highest court of the land, hindi yung Regional Trial Court or yung Court of Appeal. So, mas mataas na korte. Itong si Joel Fandialan ay nahuli sa bypass operation. Okay, nung nahuli siya sa bypass operation, sa madaling salita, na-convict siya sa mababang hukuman sa RTC hanggang sa dumaan ng Court of Appeals. Okay, nag-appeal kasi siya,
sabi ng RTC and Court of Appeals, guilty ito si Joel. Pero, nung dumaan sa Supreme Court, ito na-revise ngayon ang decision ng Court of Appeals and Regional Trial Court. Bakit kaya siya ni-revise? Diba? So, sabi dito, nagkaroon daw ng violation and technicalities. No? Technicalities na lang doon sa chain of custody ng mga pulis. Okay, bakit kaya? Ano kaya yung sinasabi nila na 4 links? Dito nagsimula yung 4 links na sinusunod ngayon ng mga kapulisan natin. Kasi bago lang ito, almost 3 years lang. So, na-implement ito, nagkaroon ng decision ito noong 2002. Then, usually, nagkaroon ng knowledge ang mga kapulisan natin. Then ito ay na-disseminate na sa lahat ng law enforcement agency. Then na-implement na ito sa lahat, halos lahat. So ano ba itong 4 links na tinatawag para hindi naman daw ma-violate ng mga kapulisan natin? At the same time, para hindi din ma-dismiss yung mga kaso na fina-file natin sa prosecution and sa korte mismo. Siyempre, nagkakaroon ng violation ang mga pulis natin, no? Dahil madi-dismiss lang din yung kaso na fina-file natin dahil nga na-violate natin itong Supreme Court decision. So, ito yung 4 links na tinatawag. So, ito na guys yung 4 links na tinatawag. Sabi dito, in the chain of custody of the confiscated item. Okay, yung mga nakolekta daw natin. Una-una, syempre, yung una, establish are the following: the seizure and marking of the illegal drugs recovered from the accused by the apprehending officer. Okay, yung taong nakahuli doon sa merong illegal drugs sa kanyang katawan or doon sa kanyang pagbibenta ng droga. Okay, doon sa taong nahuli papunta doon sa arresting or apprehending officer. Pangalawa, the turnover of the illegal drugs and seizure by the apprehending officer to the investigating officer. Okay? I-turn over natin yung drugs na na-collect natin sa investigador. Kasi una, sabi doon sa 9165, hindi natin siya i-turn over. We just presenting the seized or confiscated drugs. Pero dito, sinabi dito, malinaw na malinaw sa decision ng Supreme Court na kailangan i-turn over natin lahat ng nakolekta nating items. Kanino? Siyempre sa investigating officer. After nun, yung investigating officer, iti-turn over niya naman yung illegal drugs na nakuha niya sa forensic chemist for laboratory examination. Malinaw yan na, yan yung pangatlo. Yung investigator, ifo-forward niya ngayon, ita-turn over niya ngayon yung drugs na nakuha niya doon sa apprehending officer papunta doon sa forensic chemist for laboratory examination. And the last one, dito naman sa forensic chemist for examination, after na examination, ita-turn over niya ngayon yung mga droga na in-examine niya papunta sa korte. Yung korte dapat ang huling may hawak ng drugs. Malinaw kasi for presentation of evidence din yan. Okay. Yang lahat na yan, yung tinatawag na chain of custody na yan, yung 4 links na tinatawag na yan, it must be documented. Kailangan may pirma ang turnover dito without a broken chain. Ibig sabihin, yung mga ebidensyang nakolekta from the apprehending officer to the subject matter, okay, dun sa mga nahuli natin, kung ilang gramo, ilang pieces, kung iba pa mga paraphernalia na nandoon sa chain of custody or sa inventory form natin, kailangan same na same doon sa korte, no, pagka presentation of evidence na. Hindi pwedeng may magkulang. Bakit? Dahil nga it must be documented, it must be inventory by the arresting officer hanggang ma-turn over sa investigator, then investigator iti-turn over sa forensic chemist for examination, then yung forensic chemist after niya ma-exam, iti-turn over niya ngayon sa korte for presentation of evidence. Kasi yung mga ebidensya na kolekta natin sa korte, doon napapatunayan, no, yung mga ebidensya na yon ay nakuha legitimately doon sa isang tao.
Kasi ebidensya yun na magtutukoy na siya talaga mismo yung gumawa ng crime. Ebidensya. Okay, malinaw yan. Yan ang tinatawag na 4 links. Sana hindi kayo maguluhan sa discussion na to at sana nalinawan kayo sa mga ganitong mga usapin, no. Sabi ko nga sa inyo, ang batas kasi natin, it is a dynamic. Kapag hindi ka na nag-aral ng mga batas natin, maiwan ka. Biruin mo 9165 year 2002, tapos ngayon lang nagkaroon ng panibagong revision. Hindi naman revision actually, kumbaga additional ito na kailangan sundin natin bilang law enforcement officer or agency itong Supreme Court decision na dinicide noong 2022. Okay, malinaw yan ha. Lalabas yan sa ating exam and sa ating recitation. So maraming salamat and have a good day. Bye-bye.